Umaga po sa lahat dito. Ako po ay si Father Flavie L. Villanueva, SVD. Isang pare na nakakita, nakasaksi, at patuloy na kumakalinga at naghahandog ng paghilom sa mga balo ulila na biniktima ng war on drugs noong nagdaang administrasyon. At dito ay nakita ko ang kawalan ng katarungan, kawalan ng sistema, at higit sa lahat, ang karumal-dumal na pagpatay sa mga nasalaylayan. Aldrin Pineda, 13 years old. Bakit ako pinatay ni Omar? Si Omar ay isang pulis sa Tondo. Micah Alpina, pangarap ko maging pulis. Pero pulis din ang pumatay sa kanya, 3 taong gulang. Erwin, 29 years old. Ipagluluto kita ng pansit, bibili lang ako, pagbalik ko, pagdiriwang natin ang kaarawan mo. Hindi na siya bumalik at 6 na bala ang tumoda sa kanya. Naka-civilian pero kompleto sa battle gear. Si Berto ganun din. Ang huli niyang wika, papasada lang ako ng tricycle, pagbalik ko, pagdiriwang natin ang birthday mo, mahal. Civilian ang pumatay, pero tinorture, tinago, bago pinasabog ang bungo. Kung nagkaroon ng kawalan ng sistema sa pag-imbestiga, nagkaroon ng sistemang pagpatay sa kanila. Mahigit 200 ang kasama ko sa baba. Lahat sila may kwento. Lahat sila nawalan. At ang nawala sa kanya ay ang mga taong bumubuhay sa kanila. Katulad doon na sabi ko sa Quadcom, bago ko ibigay yung microphone sa mga kasamahan kong naririto sa pangunguna ni Randy De Los Santos na siyang kumakatawan sa program Paghilom at susunod magsasalita. Sabi ko sa Senado, kung mayroong sistemang pinagmamalaki, kung mayroong baril na ginamit ang mga nanlaban at tunay na nanlaban sila, then, Mr. Chair, let it happen today. Let it happen in this Quadcom. Let us call the directors of operations and ask ilang baril ang naroroon sa kasalukuyan. Then we would know kung ilan po ang tunay na nanlaban, kung meron talaga na nanlaban. Those firearms would have corresponding reports attached to them. It should have. Then we would know the real reason, if it's a myth, kung gawa-gawa o totoo. But because what we know is that what happened in Davao simply was replicated nationwide. I will park for the moment and allow the victims that I'm with to speak, beginning with Mr. Randy De Los Santos, the uncle of Kian De Los Santos. Okay, maraming salamat po, Father Flavie. Thank you for cooperating. Sa lahat po ng tatawagin namin, pwede pong maiksi lamang po, ha? The next is Attorney Cristina Conti, NUPL NCR. You have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Your Honors, we are here as lawyers, advocates, and supporters of victims of extrajudicial killings during the time of President Rodrigo Duterte. We charge him as liable for crimes, the most heinous of which would be crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. And these acts would include illegal and wanton arrests and detention, torture, harassment, violations of the right against self-incrimination,
and most critically, violation of the right against due process. He is liable under the principle of command responsibility as the most senior leader, as the commander and the superior authority over police and other state security forces. He is liable for conspiracy because of the institution of a state policy to neutralize, negate whomever he identified as so-called quote-unquote enemies of the state under the guise of anti-drugs, anti-criminality, and anti-insurgency campaigns. He is liable as a principal by inducement or a principal by indispensable cooperation, having ensured that these killings and these crimes are committed with horrifying impunity. Your Honor, kasama ko po ngayon ang mga parang sinakluban ng langit at lupa noong panahon na yon. Pero ililinaw po namin na hindi po kami sasama, hindi po namin susundin yung imbitasyon ni Presidente Duterte na sumama sa kanya sa impyerno. Dito lang po kami sa mundong ibabaw para Thank you, po Attorney ipaglaban Conti. ang katarungan. Opo. Your Honor, Please avoid Yes, Your Honor. taunting. Whatever, for lack of a better word, iwasan po natin yon. Yes, Kasi Your po, Honor. tayo po ay mga professional dito at gusto po natin na sana maging matiwasay yung ating pagpapakonduct ng hearing na ito. I hope you understand. yes, Your Honor. I'm just echoing statements from the Senate hearing, Your Honor. But anyway, ang para po sa amin, wala pong kapatawaran kung walang katarungan at walang katarungan kung walang katotohanan. Kaya ito pong pagkakataon na ito ay para po malaman kung bakit ang quote-unquote war on drugs, gera laban sa droga, naging massacre ng mahihirap. Kung bakit, akala ko ba ubusan ng droga, ang nangyari po parang meron pa palang protector ng mga drug lord na nasa posisyon. At nandito po ang ating mga biktima para isalang po sa ating pong komite at sa investigasyong ito kung ano nga ba ang tunay na nangyari at kung sino ba ang dapat managot. Maraming salamat po, Mr. Salamat Chair. po. Salamat po, Attorney Conti. Ang susunod po na magsasalita ay si Miss Christine Pascual. 2 minuto lamang po, Mrs. Kung maaari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Christine Pascual, ang nanay po ni Joshua Lacsamana po. Na nangarap lang po na isang maging gamer at napagsabay naman niya po yung pag-aaral at ang kanyang kahiligan. Natanong ko lang po kasi sa aming mga nanay, kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. At lalo din po kami nasaktan ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po napaglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya kay biro man po o hindi, ang nasabi niya pong batas niya, hindi rin po maganda sa aming kamukha namin mga mahihirap. Kaya lang po lumalakas din ang loob namin. Ito na lang po yung paraan sa kamukha namin mga mahihirap kung paano po manawagan sa inyo at buksan po ang puso nyo na hindi po biro ang hanggang ngayon ang nararamdaman namin. Nagmahal lang po kami ng mga pamilya namin. Kaya ganito po kami lumalaban. Hindi sana magkakaroon ng ganitong maraming namatay ko. Nadisiplina po agad ang ginawang batas po ng ating presidente. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Mrs. Ang sunod po ay si Miss Lore Paslo. Lore Paslo po. Pasko po. Lore Pasco, may 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lore Pasco. Nanay po ako ng 2 anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga.
hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Kaya po isang ano rin po na kahit alam po namin talaga sa aming kalooban na talagang siyempre natatakot po kami. Pero ngayon po ay nakaharap na po namin si Presidente Duterte at sana po ay hinihiling namin na talagang lumabas po ang buong katotohanan na para po magkaroon na ng katarungan ang lahat po ng mga pinaslang, hindi lang po ang aking anak, kundi po lahat po ng mga pinaslang nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung madugong patayan po ng war on drugs. Maraming salamat Sige po. po, salamat din po. Ang huling magsasalita ay si Miss Mary Ann Domingo. May 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yung asawa tsaka ina nun pinaslang noong September 16, 2016 po. Narito po ako na nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa totoo lang yung war on drugs, lubos kaming nawala ng dignidad. Inalisan kami ng dignidad ng mga may halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs. Yung time po noon, natutulog lang po kami na aming pamilya. Inakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit ng mamakawang aking asawa at ang aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na putok. Pinatay na po yung aking asawa at anak. Yung time na yun po, halos paulit-ulit po kami nagmamakaawa na mag-ina na makapasok po doon sa bahay na yun. Pero wala po kaming nagawa dahil marami pong mga pulis na yun. Halos pinatay po yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po noon, nung nadala po sa hospital yung aking asawa at anak, may lumapit po na mga kapulisan. Hindi ko po alam na soko po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po napapaslang yung asawa at anak ko. Nandun na po yung mga pulis na yun. At yung funerarial na yun, na kala ko po mga pulis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung ginawa nila no, na yung ginawa po nila yun ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng hustisya kami mga biktima. May